So, kaya nung tayo, ang kanyang rate ay 20,000 pesos per month. Ang kanyang overtime hours sa table na binigay ni ma'am ay 5 hours OT. So, para makuha yung OT rate niya, kailangan natin i-divide yung kanyang monthly rate into 26. Then, yung answer nun, i-divide sa 8. Which is yung 8 na yun, ito yung regular hours ng mga worker dito sa Pilipinas. So, 20,000 divide mo sa 26, ang kakalabasan ay 769.23 pesos. Then, i-divide natin sa 8 hours, which is yung kakalabasan niya ay 96.15 pesos. Para makuha yung OT pay niya, yung 96.15 ay itatalain natin sa 1.25. So, 96.15 times 1.25 equals to 120.18. And then, yung OT rate, ang OT hours nga na ginawa ni Ana ay 5 hours. So, yung 120.18 times natin sa 5. So, 120.18 times 5 is equal to 600.90. So, para makuha natin yung gross income, yung 20,000, i-divide natin sa 2. So, 20,000 divided 2 is equal to 10,000. 10,000 plus yung OT pay niya sa loob ng 5 oras. So, 10,000 plus 600.90, makakalabasan ay 10,600.90. Sa SSS naman, sa reductions, ito ay i-deduct sa rate niya ng 20,000, which is yung kanyang deduction na 5%. Eh, ang sabi nga ni ma'am sa table ay kailangan daw by monthly. So, yung 5% na yun magiging 2.5% sa SSS tsaka sa PhilHealth. So, 20,000 divide mo sa, times mo sa 0.05%, ay kakalabasan ay 500 pesos. Then, divide mo sa 2, ang kakalabasan ay 250 pesos. Ayun sa SSS. Ngayon naman sa PhilHealth, ang nakalagay sa notes ni ma'am ay, ito daw ay i-deduct lamang sa gross income, hindi sa base income. So 10,600.90 times mo sa 0.025, ang kakalabasan ay 265.02. Sa pag-ibig naman ay 2% nga, di ba? So, ang hinahanap ay by monthly, so di-divide sa 2. 2 divided by 2%, ang kalabasan ay 1%. So, yung sa pag-ibig naman ay nakaanto sa gross income. So, 10,600.90 times mo sa 0.01, ang kakalabasan ay 106.01 pesos. So, sa tax naman, ang i-minus mo siya sa gross income na 10,417. So, ang kakalabasan ay 182.90. So, 182.90 times mo sa 15%, so makakalabasan ay 27.59. So, ipag-add natin yung mga deductions, yung SSS, PhilHealth, pag-ibig, tsaka yung tax. Mas i-minus sa gross income, which is yung 10,600.90, makakalabasan natin na net income ay 10,952.28 pesos. So, kay Henriton naman tayo. Ang kanyang rate ay 6,000 na allowance, tapos 12% of sales. Ang kanyang sales made ay 55,000 pesos. So, para makuha yung gross income, kailangan natin i-divide yung, times yung 55,000 pesos sa 0.12. Then, ang kalabasan ay 6,600 pesos. 6,600 pesos plus sa allowance niya, which is yung 6,000, makakalabasan ay 12,600, which is ayun yung kanyang gross income. So, sa deductions naman, yung una ay yung SSS. Para makuha yung 165, kailangan natin itong i-deduct sa kanyang sales, hindi kasama yung kanyang allowance. So, 6,600 pesos times mo sa 0.025, ang kakalabasan ay 165 pesos. Sa kanyang PhilHealth naman, para makuha yung 226.81, ito naman yung kasama natin ay yung 300 pala, 300 kasi para makuha yung 315 na deduction sa PhilHealth, ito naman ay ating i-deduct sa sales din. So,
6,600 pesos. Wait lang. So, ayusin ko lang yung sa pilit since parang naduling ako, ganun. So, yung para makuha yung 315 pesos na pilit na deductions, itatimes natin to sa gross income. Hindi siya sa allowance lamang. Kumbaga sa gross income talaga. So, 12,600 pesos times sa 0.025, ang kakalabasan ay 315 pesos. Sa pag-ibig naman, which is yung 0.01, I mean 1%, same sa PhilHealth, which is yung babawas sa gross income lamang, hindi sa allowance, ay sa sales, gano'n. So, 10,600 pesos times mo sa 0.01, ang kakalabasan ay 126 pesos. Sa tax naman tayo, sa tax naman ay 10,417 pesos, then yung exceed nun, itatimes natin sa 15%. So, 10,417 pesos minus 12,600, ang kakalabasan ay 2,183 pesos. So, 2,183 pesos times 0.15, ang kakalabasan ay 327.45. Kapag pinagad yung mga deductions na to, ay yung kakalabasan ay 933.45 pesos. Ayun yung kanyang total deductions. So, 933.45 times minus 12,600 pesos, ang kanyang net income ay 11,666.55 centavos. Ngayon naman, dadako naman tayo sa payroll ni Grace Lim. Ang position ng Grace Lim ay admin aid. At yung type of compensation niya ay monthly. Ngayon naman, paano natin makukuha ang ang overtime calculations niya? Dito, para makuha yung overtime calculations niya, kukunin muna natin ang kanyang hourly rate. Gamit ang rate niya na ang 18,500 per monthly, di-divide natin siya sa 26. Pagkatapos nun, pakukuha yung ang kanyang daily, di-divide namin to sa standard hour ng trabaho nila na 8. Divided by 8, ang makukuha natin ay 88.94 pesos. Ngayon, ito hourly rate niya. Para makuha naman ang kanyang overtime rate, times natin ito sa 1.25 na, which is 25%. Times mo dito, makuha natin ang overtime pay rate niya ay 111.17. Ngayon naman, tatimes na naman natin ito sa overtime work hours niya. 111.17 times 4 is equal to 444.68. Ngayon naman, paano natin kukunin ng kanyang gross income? So, bago yan, dahil lang natin, sabi ni ma'am ay by monthly payroll nila. So, dahil ang kanyang rate niya ay 18,500 per monthly, di-divide natin ito sa 2. Kaya makukuha natin dito ay, ngayon naman dito naman tayo sa gross income niya. Para makuha natin yung gross income niya, dahil lang kanyang ang spreadsheet ay nakabase sa by monthly, pero yung kanyang rate ay monthly, times, di-divide pala natin to sa 2. 8,500 per monthly divided by 2, ang makukuha natin ay 9,250, which is ang kanyang by monthly rate. Ngayon naman, pa-plus natin ang overtime calculations niya, which is 444.68. Ang makukuha natin dito ay 9,694.68. Yan ang kanyang gross income. Ngayon naman, dito naman tayo sa SSS, ang kanyang deduction. Ang para makuha natin ng kanyang deduction ay di-divide natin to sa kanyang base lang. Dahil sinabi sa papel na ang deduction sa SSS ay nakabase lang sa base income nila, hindi kasama ang overtime. So, 9,250. Ngayon naman sa deduction sila. Una muna ang SSS niya. Yung calculations ng SSS ay deductions ay times 2.5%. Ngayon, dahil ang SSS ay nakabase lang sa base income nila, hindi yung gross income nila, gagamitin natin ay ang kanyang base. So, which is 9,250. 9,250 times 2.5%, ang makukuha natin ay 231.25 pesos. Ngayon naman sa kanyang PhilHealth. Dahil ang PhilHealth naman ay base sa by monthly deductions, which is 2.5. Ngayon naman,
dito naman, hindi na nakabase sa base. Nakabase na to sa kanyang gross. So, 9,694.68 pesos times 2.5%, ang mga kukuha natin ay 242.37 pesos. Ngayon naman, sa pag-ibig naman niya, ang total, hindi total, ang kanyang 1. ngayon, dito naman tayo sa pag-ibig niya. Yan, para makuha ang niya, deductions niya sa pag-ibig, ito times natin ito sa kanyang 1%. Gamit ang gross. So, 9,694.68 times 1% is makukuha natin ay kanyang pag-ibig deductions, which is 96.95 pesos. Ngayon naman, ang total deductions ay 570.75 pala. Ulit niya. 2. 1. Ngayon sa net income naman, para makuha natin net income niya, babawasan natin ng gross income sa total deductions. So, gross income minus total deductions na makukuha natin ay 9,124.15 pesos. Okay na. Jake Villanueva. Si Jake Villanueva naman is isang warehouse assistant na nagre-receive ng monthly salary. Ngayon, ang kanyang monthly salary is 16,000 pesos. Ang sinabi ni ma'am is gagawin natin itong bi-monthly. So, ang gagawin natin is kukunin natin 16,000 pesos at i-divide natin ito sa 2 para makuha natin yung bi-monthly, which is, ang bi-monthly niya is 8,000 pesos. Ngayon naman, para makuha natin yung overtime pay niya, ang gagawin natin dito is convert natin yung monthly salary niya i-convert natin into hourly rate. Tapos, i-multiply natin ito to 1.5 para makuha yung overtime pay. Then, ita-times natin ulit to sa 2 para makuha natin dahil meron siyang 2 oras na overtime. Ngayon, since ngayon, kinonvert na natin yung monthly salary niya to hourly rate, which is 76.92. Ngayon, i-multiply natin siya ng 1.25%. 1.25. Ngayon, ang equal nito is 96.15 pesos. Ngayon naman, i-multiply natin to ulit sa 2 kasi ito yung overtime pay. Overtime niya, makukuha natin is 192.30 pesos. Ngayon naman nakuha na natin yung overtime and yung kanyang monthly salary. Ngayon, ipapa-plus natin itong dalawang to para makuha yung 8,192.30 pesos at ito yung kanyang gross income. Naman, kukunin natin yung kanyang deduction. Since bi-monthly yung ating ginawa, kaya yung 5% sa SSS sa PhilHealth is i-divide natin by 2. Kaya ang mangyayari ngayon, ang PhilHealth at SSS is magiging 2.5% tax. So ngayon, ang SSS natin is 204.81 pesos. Ganoon na rin yung ating PhilHealth na 204.81 pesos naman. Yung pag-ibig naman natin is 2%. Siyempre, bi-monthly pa rin to. Kaya ang gagawin natin is 2 divided by 2, kaya makuha natin ang 1%. Yung 1% na sa pag-ibig ay magiging 81.91 pesos. After natin lahat makuha ito, ipag-plus natin yun ng 204.81 pesos sa SSS, 204.81 pesos sa PhilHealth, and 81.91 pesos sa pag-ibig. Since wala naman tayong tax sa kanyang gross income, kaya hindi na natin ito idadagdag. So ngayon, once na nakuha na natin ang kanyang deductions, ngayon naman i-minus natin to sa gross income para makuha natin yung net income niya. So, ang kanyang net income naman is 7,705.75 pesos. Daniel Reyes, fifth grade,
rider who is paid using a piece rate compensation. The equation used is piece rate earning is equal to unit produced multiplied by the rate deduction is equal to SSS 187.50 pesos plus PhilHealth 187.50 pesos plus Pag-ibig 75 pesos plus tax net income is equal to gross income deduction to he earns 50 pesos for every delivery he completes. He doesn't have any overtime to the calculation of his total earnings or gross income is 7,500 pesos after deducting SSS of 187.50 pesos, PhilHealth of 187.50 pesos, and Pag-ibig of 75 pesos. His net income becomes 7,050 pesos. Kay Ella Ramos naman ay isang office intern na tumatanggap ng fixed stipend na 4,000 pesos. Dahil fixed ang compensation niya, di na kailangan i-compute ang oras ng trabaho overtime. Kaya ang gross income niya ay diretso ng 4,000 pesos. Pagkatapos, binawasan ito ng mga mandatory deductions. 100 pesos naman para sa SSS, 100 pesos para sa PhilHealth at 40 pesos para sa Pag-ibig. Wala siyang tax dahil mababa ang kanyang income. Kaya ang total deduction niya ay 240 pesos. Ginamit namin ang formula na net income equal gross income minus total deductions. Kaya ang computation niya ay 4,000 pesos minus 240 pesos equal 3,760. Kaya ang net income ni Ella Ramos ay 3,760 pesos. Doon naman kay Ivy Mendoza. Ang kanyang rate ay 95 pesos per hour at plus 20 pesos per piece. Ang kanyang occupation ay machine operator. Ang kanyang type of compensation naman ay hourly plus piece rate. Ang kanyang hours work ay 88 hours. Ngayon, dahil siya ay may overtime hours siya, kailangan makuha natin ang kanyang overtime pay. So, base sa basic hourly rate niya na 95 pesos, times natin ito sa 25% times 1.25 is equal to 118.75 pesos. At ang kanyang hours work ay 6 hours, times natin dito. So, 118.75 pesos times 6 is equal to 712.5 pesos. Ngayon naman sa kanyang gross income. Yan, para makuha natin kanyang gross income, kukunin mo natin kanyang hourly rate at kanyang piece rate. So, 95 pesos times 88 is equal to 8,360. Yan naman, sa kanyang piece rate naman, ay dahil 60 pieces ang nagawa niya, times natin ito sa 20 pesos. So, 20 pesos times 60 is equal to 1,200. So, pagsama natin ng kanyang na hourly rate at kanyang piece rate, makukuha natin ay 9,560. Ngayon, plus ang kanyang overtime na 712.5 pesos, ang makukuha natin ay 10,272.5 pesos. Ngayon naman, dito naman tayo sa kanyang SSS deduction. Yan, para makuha ang kanyang SSS deduction, ay kailangan times natin ito sa kanyang base income lang. So, di nakasama ang kanyang overtime pay. So, dahil ang basic pay niya ay 9,560 times 2.5% by monthly deduction is equal to 239 pesos. Ngayon naman sa kanyang PhilHealth, pares lang sila ng deductions, 2.5. Pero nakabase ito sa kanyang gross income. So, 10,272.5 pesos times 2.5% is equal to 256.81 pesos. Ngayon naman sa kanyang Pag-ibig, nakabase ito ulit sa gross income, pero 1% ang kanyang deduction. So, 10,272 pesos 10,272.5 pesos times 1% is equal to 102.73 pesos.
Dahil ang kanyang tax ay hindi nag-i-exceed ng 10,417, accepted na to. So, all in all, gross income minus total deduction is equal to 9,673.96 pesos ang kanyang net income. Ngayon naman ito mga tay, Ben Santos. With a given rate of 5,000 allowance and 10% of sales. With a position of sales agents and a type of compensation of commission plus allowance. Sales made 40,000 pesos. Then wala siyang overtime hours. So ang hanapin natin ay yung kanyang gross income. So paano nga ba makuha yung kanyang gross income? So 5,000 yung allowance niya, then yung 10% ng 40,000. So para makuha yun, kailangan yung 40,000 times natin sa 0.10. So 40,000 times 0.10 is equal to 4,000 pesos. So yung allowance niya plus yung 4,000 pesos na yun is equal to 9,000. Yung 9,000 ay yun po yung gross income ni Ben Santos. So para makuha yung SSS niya na deductions, yung SSS niya ay i-deduct lamang sa kanyang sales. So 4,000 times 2.5% is equal to 100 pesos. Then PhilHealth, sana naman to sa kanyang gross income. So 9,000 times 2.5% is equal to 225 pesos. Sa kanyang Pag-ibig naman, naka-deduct din sa kanyang gross income. So 9,000 times 1% is equal to 90 pesos. So ang kanyang total net income ay 8,585 pesos. Employee, Fred Navarro. Position, security guard. Type of compensation is hourly. Fred Navarro is paid 110 per hour and work a total of 96 hours, including 8 hours of overtime. First, his regular pay is computed by multiplying his hourly rate by his regular working hours. 110 times 88 hours is equal to 9,680. Next, his overtime rate is calculated by multiplying his hourly rate by 1.25. 110 times 1.25 is equal to 137.50. Then, his overtime pay is 137.50 times 8 hours is equal to 1,100. According to the chart, his gross income is 11,600. The following deductions are subtracted from his gross income. SSS is 291.50. PhilHealth 291.50. Pag-ibig is 116.60. The tax is 126.45. Total deduction is 826.05. Finally, his net income is 11,600 minus 826.05 is equal to 10,776.95. Ngayon naman, dumakot kay Carla with a given rate of 100 per hour, then with a position of factory worker, and ang kanyang compensation ay hourly plus overtime. With the hours work of 90 hours, then ang kanyang overtime hours na ginawa ay 10 hours. Ang hanapin lang dito ay yung kanyang overtime calculations and ang kanyang gross income. So, paano nga ba makukuha ang kanyang overtime calculation? Ay yung kanyang overtime rates. So, ang kanyang rate ay 100 per hour. So, tatimes natin sa 1.25, which is, ang kakalabasan ay 125 pesos ang kanyang overtime rates. Then, itatimes natin sa kanyang overtime hours work na 10, which is 125 times 10 is equal to 1,250 pesos. So, para makuha ang kanyang gross income, yung 100 per hour, yung 100, itatimes natin sa 90 hours na kanyang na work, which is ang kakalabasan ay 9,000. Then, yung 9,000, i-pass natin sa overtime pay niya na 1,250 pesos. So, in total, na kanyang gross income ay
10,250 pesos. So, let's move on to SSS deduction. Paano nga ba makukuha ang kanyang deduction dito sa SSS? So, yung sa SSS, kailangan sa base na rate niya lang. Hindi kasama yung OT. So, ang kanyang base na rate, 100 times 90 is equal to 9,000. Ayun yung kanyang base rate. So, 9,000 times 2.5% is equal to 225 pesos. Sa PhilHealth naman at Pag-ibig, nakabase sa gross income. So, 10,250 pesos times 2.5% is equal to 256.25 pesos sa PhilHealth. Then sa Pag-ibig naman, 10,250 pesos times 1% is equal to 102.50 pesos. With a total of net income of 9,666.25.